Pray ka na, June. Sige po, Pastor. Hallelujah, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po kaming lumalapit sa iyong harapan sa mga oras na ito upang patuloy po kaming humingi ng karunungan at kaalaman sa mga oras na ito, Lord. Ano mga kapahayagan ang nais mong ipabatid sa bawat isa sa amin. Ang dalangin ko po, O Diyos, ay patuloy mong ibaba ang iyong banal na espiritu na siyang patuloy na kumikilos sa bawat isa sa amin. Bagamat kami magkakalayo, ngunit isa po ang aming puso't damdamin na sa iyo lamang po, O Diyos, nakatuon ang aming isipan sa mga oras na ito. Dalangin ko po, O Panginoon, ano mga kapahayagan ang nais mong ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Naway ito'y maitanim at maipamuhay po namin, Panginoon, sa pang-araw-araw, Panginoon Lord God. Dalangin ko po, O Diyos, na patuloy mong panghawakan ang bawat isa sa amin, saan man kami naroon, upang naway ang iyong mga salita ay patuloy na aming magampanan at masunod, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa mga oras na ito, ang aming mahal na pastor na siyang iyong patuloy na ginagamit upang maghayag ng iyong salita. Ang dalangin ko po sa kanyang buhay ay patuloy mo pang po siyang bigyan ng karunungan at kaalaman upang ito'y maipahayag niya, O Diyos, sa bawat sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito na muli kami ay makasama ka namin, Panginoon. Hallelujah. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Brother June. Mel, pakibasa mo yung ating teksto. Magandang umaga po sa inyong lahat. Buksan po natin ang ating Biblia sa unang Samuel, Kapitulo 12, unang Samuel, Kapitulo 1, versikulo 12 hanggang 20. Yes. Ngunit nang kayo'y salakayin ni Nahas na hari ng mga Amonita, ipinagpilitan ninyong basta. Pakiulit, Mel. Pastor? Pakiulit. Chapter 1, verse 12. Chapter 1. Baka 2 Samuel na yan. Okay. 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. Okay po. 1 Samuel 1, 1. Verse 12. Verse 12. Okay. Verse 12 hanggang 20. Habang nananalangin si Ana, ang bibig niya ay pinagmasdan ni Eli. Gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi narinig ang kanyang tinig, sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing. Kaya't lumapit ito at sinabi sa kanya, "Tama na yung paglalasing mo. Tigilan mo na ang pag-inom ng alak at magpakatino ka na." Hindi po ako lasing, sagot ni Ana. Hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po'y naghihirap at dinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Wag po sana ninyong isipin ang inyong lingkod ay masamang babae. Ipinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin. Dahil dito, sinabi ni Eli, "Ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan." Sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang iyong sinabi tungkol sa akin." Pagkasabi niyon, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumaing wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Kinabukasan, maagang-maaga silang sumamba kay Yahweh at pagkatapos ay umuwi na sa Rama. Sinipingan ni Elkanah si Ana at dininig ni Yahweh ang dalangin nito. Nagbuntis siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang pinangalan niya rito, sapagkat ang sabi niya, "Hiningi ko siya kay Yahweh." Purihin po natin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Yan. Salamat, Ne. Sige po, tayo po ay muling manalangin at hihiling tayo ng pagkilos ng Banal na Espiritu sa ating pong pakikinig at pagtanggap sa salita ng Diyos ngayong umaga. Dakila naming Diyos, salamat po at
naglaan ka muli ng panahon para kami tanggapin sa iyong presensya. At ang iyong presensya ay muling kumilos sa aming mga tahanan, sa aming kanya-kanyang kalagayan, Panginoon. At dalangin nga po namin na ang iyong salita ngayong umaga na aming pagtutuon ng pansin ay tunay na maunawaan namin. Dalangin namin, Panginoon, na ito po ay hindi lang basta tatanggapin, kundi ito po ay magiging bahagi ng aming pamumuhay. Kaya dalangin namin, O Diyos, ang iyong basbas sa pagpapahayag ng salita mo at ang aming pakikinig nito, O Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po ay nasa serye ng unang Samuel. Patatapos lang natin sa Ruth. At gusto ko lang ipaalala na yung Ruth ay, ano yung tema nun? Ano yung ating paulit-ulit na nakita, na nakaharap doon sa aklat na yon ay yung matapat sa panahon ng problema, sa panahon ng kapighatian, sa panahon ng alalahanin. Ngayon naman, ang tema nitong una at ikalawang Samuel ay may kinaalaman doon sa sino ba ang ninanais natin na kumilos, manguna, partikular, maghari sa ating mga buhay. Ito po yung mga pagkakataon na kung saan ay makikita natin yung kalagayan ng Israel bilang isang lahi, bilang isang lipi, na sila ay pinangungunahan naman ng Diyos, nakikita naman nila ito, at ito po ay kanilang nararanasan. Kaya lang, para bang meron silang ibang gustong maghari sa buhay nila. Yun po ang medyo nakakalungkot na kalagayan dito sa unang Samuel. Noong panahon ni Ruth, ay sila po ay pinangungunahan ng mga hukom. At itong mga hukom na to ay inatasan ng Diyos, pinili ng Diyos, na ang kanilang ginagawa, ang kanilang sinasabi, ang kanilang pamumuno ay ganito po ang arrangement o ganito yung kalagayan. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa akin. Ito daw yung gagawin natin. So yun yung responsibilidad ng hukom. Wala siyang ginagawa na hindi siya sinasabihan o hindi siya pinangungunahan ng Panginoon. Ngayon, bago lumipat ang Israel sa mga hukom patungo sa mga hari, na ang unang hari nila ay si Saul. Ito munang si Samuel ang nalagay doon sa posisyon na siya yung daluyan, siya yung instrumento ng Panginoon para pangunahan, alagaan, kilusan yung mga Israelita. At si Samuel po, ayon po sa mga dalubhasa, si Samuel po ang pinakamahusay. Siya po yung pinakamatatag at pinakamaasahang propeta ng Diyos o yung lingkod ng Diyos para pangunahan ng Israel. So, yung mga sinasabi ko ay malaki po ang ebidensya, malaki po ang karanasan ng Israel na ang Panginoon ay buhay sa kanila. Maraming ginagamit ang Panginoon para iparanas at patunayan na ang Diyos ay sumasa kanila. Kaya lang, ang problema ay yung pagpili ng Israel sa ibang mga bagay. Share ko lang yung ginagawa ni Teacher Beth noong mga nakaraang araw. At ito ay ako po para bang napapaalalahanan na gawin din. Si Teacher Beth noong mga nakaraang araw tinignan yung kanyang lalagyan ng mga damit, yung kanyang cabinet. Sabi niya, tatanggalin ko yung mga dapat tanggalin. Yan. Hindi po tinanggal yung mga hindi na magagamit. Okay? Hindi po tinanggal yung hindi na mapapakinabangan. Bagkus ang kanyang desisyon ay tatanggalin ko yung mga kailangang tanggalin.
Naalala ko rin yung aking pagbabago ng kaisipan doon sa pag mayroong bagyo, pag mayroong kalagayan na kung saan ay nangangailangan ng tulong yung ibang tao at mayroong mga nangihingi ng donasyon na, sabi kahit damit, may nagpaalala sa akin, ba't ka magbibigay ng luma? Ba't hindi bago yung ibigay mo? Napaisip ako doon. Kasi nga, ang madalas na ibinibigay na tulong, ewan ko kung makakatulong nga, ang binibigay ay yung mga damit na sinauna pa. Halimbawa, nagbigay nga ng polo, nagbigay nga ng polo, pero yung polo naman, yung kwelyo ang lapad mga 3 talampakan. Kaya yung bang parang lilipad na yung kwelyo. Yeah. Hindi nga magagamit yun. Kasi pag sinuot niya yun, para bang, pagtatakan siya at maaari pang pagtawanan ng mga tao. Sabi niya, huwag ka rin magbibigay ng basahan. Yung binigay mong t-shirt, 3, 4 na yung butas, kaya mo pinamigay. So hindi tatanggalin yung hindi kailangan. Hindi ang tatanggalin lang, yung dapat tanggalin. Pero ito, tatanungin ko kayo ngayon, mamaya sasagutin natin ito dun sa dulo ng ating mensahe ngayon. Kung meron man dapat tanggalin sa buhay natin, ayon sa ating pakikitungo sa Diyos, ayon sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos, na alam natin na ito ay hindi kasi siya natutuwa. Hindi kasi siya yung napaparangalan. Kaya kailangan pong tanggalin ito sa buhay. Ang tao ay ang kanyang kaugalian ay yun nga, magkamal ng magkamal. At meron nga mga tao, naging sitwasyon na nila, yung ang dami na nila, na hawak-hawak, gusto pang magkamal. Yung sabi nga, hindi na magkandadala. Pero gusto pa o nasanay kasi magkamal ng magkamal. Dito sa tekstong binasa natin, yung unang inkwentro natin kay Hannah ay mapapansin natin na yung kanyang kalagayan ay mahirap. Kasi nga, yung kanyang katunggali, ulitin ko rin ito po ay sa lumang tipan, pero hindi na po nagaganap ito sa bagong tipan kasi ito po ay inayos na ng Panginoon. At ang katotohanan nito, kaya lang naman nangyari itong mga bagay na ito kasi sa pagpipilit o sa kagustuhan ng tao. Ito po ay hindi kagustuhan ng Diyos. Ang aking pinatutukuyan dito ay yung dalawa kasi. Ang asawa ni pangalan niya ay si Ephraim. Hindi, si Elkanah pala. I'm sorry. Si Elkanah ay may 2 asawa. Isa na dun si Hannah at ang isa ay si Penina. At si Penina ay maraming anak. At sa kanila rin nung araw, maliwanag sa kanila na kapag marami kang anak, ikaw ay biniyayaan ng Diyos. Dahil siya ay may mga anak, ang malungkot nun, biniyayaan na nga ng Panginoon, nakuha pang mangotya ng iba. Pakiintindi po ng mabuti. Biniyayaan na ng Diyos, pero nakuha pang kotyain ng iba. So ito po yung simula nung panaghoy kabigatan ni Hannah. Taon-taon, tuwing sumasamba sila, dapat sasamba sila, ang nakakalungkot nun, sasamba na sana, kaya lang may pangungutya mula kay Penina. At hindi lang ito sa panahon ng kanilang pagpunta sa templo. Ito ay pati sa pag-uwi nila, ganun pa rin. Kutya. Pero dito mapapansin natin na marami pong pwedeng gawin si Hannah para kalimutan o kaya naman ay pagtakban yung kanyang kalagayan. Pero ang nangyari ay, pansinin niyo yung aking kwento kanina, no? Mga hukom, lingkod ng Diyos, pero hindi sinusunod ng mga Israelita. Ito na yung kwento na kung saan ay
paparating si Samuel, si propetang Samuel. Itong si Samuel ay naging anak ni Hana. Medyo mag-advance ako ng konti. At si Samuel yung pinakamahusay na lingkod ng Diyos nung mga panahon na yun, bago dumating yung unang hari ng Israel na si Saul. Dito po sa tekstong ito, gusto ko pong makita natin yung pag-uugali ni Hana na sa kanyang kalagayan, ang pinili niya pa rin ay ang Panginoon. Sa kanyang kalagayan, ang inunan niya pa rin ay ang Panginoon. At yung isang napakahalaga dito, sa kanyang kalagayan, di baling tanggalin niya lahat sa buhay niya, wag lang mawawala ang Panginoon. Malaking hamon yun, ha? Mawala na ang lahat sa buhay ko. Tatanggalin ko ang lahat sa buhay ko, wag lang mawala ang Panginoon. Yun po yung ating pag-aaralan at yun po ang ating tutunghayan ngayong umaga. Sabi po dun sa verse 12, no? Patuloy na nanalangin si Hana. Okay? Yung aking sinabi sa inyo last time, no? Ito pa medyo mahirap ipaliwanag, no? Pero kailangan natin ipaliwanag. Yung pag-inom-inom, yan problema pa rin hanggang ngayon yan. Yung pag-inom-inom noong araw kaugalian nila. At kagaya noong sitwasyon dito, si Eli, yung namumuno sa templo, yung namumuno sa tabernakulo nung mga panahon na yon, ay yun ang suspecha. Nako, itong babaeng ito nananalangin. Pero walang salita na lumalabas sa bibig kasi naobserbahan siya ni Eli. Sabi ni Eli, gumagalaw ang bibig. Pero walang lumalabas na tinig. Lasing, sabi niya. So yung kalasingan nung araw ay pangit noon pa man pangit na yung ipinapahiwatig. Naglasing. At ito po at kahit punong araw parang ganoon din ang ibig sabihin. May problema kaya naglasing. Kaya lang ang hindi maganda nga doon ay lalapit ka sa Diyos, lasing ka. Yan. Pero ito hindi ko sinasabing pwede tayong maglasing. Hindi ko sinasabi na maglalasing tayo, pero wag paglinggo kasi sasamba tayo paglinggo. Hindi po 'yun ang aking sinasabi. Ang sinasabi ko lang, 'yun yung kalagayan. Okay? Pero ulitin ko, nung sinita ni Eli si Hana, sabi niya, tigilan mo nga yung pag-inom-inom mo. Yan. Ang sagot ni Hana, pakitingnan po yung verse 15, yung talatang 15. Sabi po doon sa 15, sumagot si Hana. Pahintulutan niyo po, mapasahin ko sa English. Sabi doon, not so, my Lord. Sumasagot lang siya kay Eli. Kasi sabi doon sa verse 14, tigilan mo yung paglalasing, sabi ni Eli. Sabi ni Hana doon sa verse 15, not so, my Lord. Hana replied, I am a woman who is deeply troubled. Ako ay namimighati po. Yung naobserbahan ni Eli na bumubuka ang bibig pero walang tinig. Sabi nga ang description, ang paliwanag ng banal na kasulatan dito sa tindi ng kapighatian ni Hana, hindi niya nasasabi o walang binibigkas na salita, pero yung puso niya ay taimtim na inilalapit sa Diyos yung kanyang kapighatian. Taimtim na inilalapit sa Diyos yung kanyang kalagayan. At sabi ni Hana dito sa verse 15, I have not been drinking wine or beer. Yan, hindi po ako umiinom. Sa Tagalog, ang salin yata ay hindi ako umiinom ng alak o yung mga sa ibang translation kasi ay strong drink. Yung ano yung tawag dito, matatapang na inumin. Okay? Sabi niya, I was pouring out my soul to the Lord. At ito po parang related pa rin kasi ngayon yung kalagayan ng Israel ng mga panahon.
parang konektado pa rin ito doon sa root na kung saan ang tema ay ano, matapat o katapatan sa panahon ng problema. Pero dito, ang mas eksaktong dapat nating maintindihan ay yung paghahari ng Diyos ang inuuna. Yun ang ating tinalakay dun sa unang mensahe natin sa Samuel. Ang paghahari, ang pamumuno, ang pagkilos ng Diyos ang siyang hinahanap, inaasahan o pinahihintulutan sa anumang kalagayan ng ating buhay. At yung nabanggit natin nung nakaraan ay available kay Hana o nakalaan para kay Hana. Ito po, wag po kayong tatawa kasi iyon po ang totoong kalagayan. Merong ilang mga pwedeng pagbuntunan ni Hana. Sabi doon, may pagkain at saka may inumin. Tapos pwede pa niyang pagbuntunan o ipangtakip o ipalit doon sa kanyang kalagayan ay yung mga kasama niya. Makikipagkwentuhan na lang ako. Mahanap nga yung mga marites. O kaya ako ay mamamasyal na lang sa kapaligiran. Total, minsan lang kami magpunta dito sa Jerusalem. Kasi madalas kami dun sa bundok, sa Ephraim. Okay? Marami siyang pwedeng pagtuunan. Ano? Yung sa salita sa Tagalog, maglibang. Pero sa mga Bisaya yata, yung paglilibang, pagpunta sa banyo. No? So yung marami, yun po ang mga naiisip ng mga tao. Kahit ngayon, yun ang mga naiisip ng mga tao na pag meron akong pangit na kalagayan, ano kaya pwede kong pantapan? Ano kaya pwede kong gawin para maalis yung aking isipan doon sa kalagayan? Kaya yung akusasyon ni Eli sa kanya, ang unang-una at kahit nung araw ito ay yung problema. Yung paglalasing. Papansinin niyo na yung malungkot, pag nag-inom na, biglang tawa na ng tawa o masaya na. Yung tahimik, pag nakainom na, madaldal na. Kasi nga, pakiintindi, no? Yung alcohol, nung ininom ay, yun na yung naghahari. Kasi tahimik. Biglang nung malasing, naging maingay. Ang hindi po naintindihan ng maraming tao dito, hindi siya yun. Pero ang nag-take over, gagamitin ko na yung salita, ang naghari, ang nangibabaw ay yung epekto ng alcohol o nung ininom sa kanyang katawan. Ang problema nun, yung nag-take over ay panandalian lamang. Nung isang araw, kami po ni Teacher Beth ay namili, nag-grocery, at nung sumakay na kami sa jeep, pauwi, ay mayroong mag-iinang sumakay din. Nakakatuwa, cute nung bata. Dalawang bagay ang tumatakbo sa isip ko. Uy, pinayagan ng nanay lumabas. Kaya lang, delikado pa rin. Pero, syempre, hindi ko nasakop yun. At nung sumakay na yung mag-iina, ay nakakatuwa kasi yung bata nung pagsakay ay una masaya, mamaya nangungulit na, mamaya umiiyak na. Tapos narinig ko yung nanay, babalik tayo. At siguro naisip ng bata, gusto ko pang mamasyal eh. Yung kalagayan ng mga bata, totoo yun. Kaya po yung uso ngayon yung mga salitang mental health. Uso yung mental health. Ibig sabihin nun, hindi po talaga dapat nakukulong ang tao. Kahit na ano pang kulungan yan. Hindi po dapat talaga kinukulong kasi nagkakadiferensya sa pag-iisip, nagkakadiferensya sa pakiramdam at sa emosyon ng isang tao. Kaya noong makalabas itong bata at nakapasyal ay tuwan-tuwa. Pero nung papauwi na sila, na para bang kung magsasalita lang yung bata, ay may hangganan lang pala yung
kasiyahan ng pasya. Ito po yung sinasabi natin ito sa text nito. Kaya po, ibinuhos, sabi dun sa verse 50, ibinuhos lahat ni Hana yung kanyang saloobin sa Panginoon. At dun sa unang mga talata ng unang kabanata, sinabi natin, available ang kaibigan, available ang pagkain, available ang alak, available yung lugar sa napakaraming pwedeng gawin. Pero ang pinili ni Hana, kaya dun sa verse 12, papansin nyo, ang bungad ng verse 12, patuloy na nananalangin si Hana. Yung kalagayan ni Hana, ilang mga bagay. Gusto kong bigyan din ngayong umaga. Yung kalagayan ni Hana, nagpatuloy siya sa pananalangin. Okay? Continued requesting. Pangalawa, continued rejecting. No? Patuloy siyang nanalangin at habang patuloy siyang nananalangin, meron siyang mga bagay na iwinawaksi sa kanyang sarili. Meron siyang mga bagay na ayaw niyang payagan. Ayaw niyang payagan na yun ang maghari. Ayaw niyang payagan na yun yung manguna sa kanyang buhay. Kaya po doon sa verse 15, ay pansinin niyo kanyang ibinuhos ang lahat ng nasa sa kanya sa Panginoon. Maganda yung salin sa English kasi sabi doon sa English ay pouring out. Now, pag ikaw ay nagsasalin ng isang bagay, halimbawa pitche, tama-tama, meron akong malapit-lapit na pitche. Sa pansinin ko, bawas. Kasi meron ng sinalina ng una. At yung ibig sabihin ng pouring out ni Hana ay hanggat hindi nauubos yung laman, hindi ako hihinto. Na para bang sinasabi, Lord, mawala na. Hanggang, mawala na ang lahat sa akin. Huwag lang ikaw. Ganun po ba yung ating pag-uugali sa Panginoon? Kaya ako, saludo ako dun sa mga mananampalataya. Lalo na yung nawalan sila ng mahal sa buhay na wala pa sa panahon. Ngayon, yung wala sa panahon natin. Pero sa panahon ng Diyos, itinakdan niya na yun. Ulitin ko maraming nagsasabi ay bata pa, wala pa sa panahon. Pero ang Diyos, alam niya yung kanyang ginagawa. Kaya yung mga ganong insidente, sa kanya, napapat. Pero gamitin na lang natin yung mga katagamian. Yung, it's not yet time. Hindi pa dapat na mawala yan. Pero yung mga mananampalataya na mayroong malalim na relasyon sa Panginoon ay, sige Lord, kung gusto mo na siyang kunin, yung mga ganong pag-ugali. Sige Lord, gusto mo na siyang kunin, akin na siyang ibibigay sa iyo. Ewan ko kung nabalitaan niyo yung 2 siklista na namatay doon sa may parting Pasay, sa may MOA. Dahil nagpapahinga sila, mayroong rumagasang van. Hindi naman dapat dumadaan doon yung van kasi parang pambisikleta lang. Dumaan doon yung van. Nasa gasaan, 2 nagpapahingang siklista. Ayon sa mga otoridad, lasing kasi yung nagmamadali. Nakakuha ng statement doon sa nanay. Sabi ng nanay, kung gusto na siyang kunin ng Panginoon, wala akong magagawa kundi ibigay siya sa Panginoon. Minsan, ayaw talaga natin ng mga pangit na kalagayan sa buhay. Tinatakbuhan natin yan, o kaya naman iniiwasan. Pero pag dumating na, ano yung ugali natin? Ano yung tumatakbo sa isipan natin? Dito, gusto kong maintindihan ninyo, yung salaysay ni Hana. Hana's statement while praying. Habang siya'y nananalangin, yun yung kanyang
kalagayan sa isip at saka yun yung kanyang kalagayan sa puso. Panginoon, ibinibigay ko sa iyo lahat itong aking nararamdaman. Ibinibigay ko sa iyo lahat itong aking kalagayan. Wala akong ititira sa sarili ko. Lahat ito ibibigay ko sa iyo. Pero ang kanyang tinutumbok talaga ay, Panginoon, wala akong ibang kailangan sa mga sandaling ito kung hindi ikaw. I have no need for wine. Hindi ko kailangan maglasing. Hindi ko kailangan makipagkwentuhan. Hindi ko kailangan maglibang. Panginoon, ikaw ang kailangan ko. Lalo dun sa mga manginginom. Ako po manginginom nung araw. Pero ngayon, hindi na ako naglalasing. Kasi nga, naunawaan ko yung, pagkatapos mo malasing, kinabukasan, masakit ulo mo, tapos biglang naglasing ka para kalimutan yung problema, pero habang naglalasing ka, meron ka palang nagawa pangalawa, pangatlo, pang-apat na problema. So, hindi nakatulong yung alak. So, yung ugali ni Hana ay, wala akong ibang gustong paghariin dito sa kalagayan ko kung hindi ikaw. Wala akong ibang nakikitang kakailanganin ko sa kalagayan kong ito kung hindi ikaw. Wala akong ibang kakailanganin. I have no need for anything or anyone else except for you, my Lord, my God. Ganun ka buo yung puso at damdamin ni Hana. Kasi kagaya ng Israel nung araw, naiinggit sila dun sa mga kapitbahay nila. Bakit sila pag sumasamba sa mga Diyos-Diyosan nila, may ganitong party, may ganung piyesta, ba't tayo wala? Mga ganun. Na para bang kalagayan pa rin yan ngayon, ang nakakalungkot, kalagayan pa rin yan. Marami tayong hinahanap sa labas ng presensya ng Diyos. Yun ang malungkot. Yung aking madalas na biro, pero malungkot na katotohanan din yun. Pag nawawalan tayo ng pera, bakit ang listahan sa isip natin yung pwedeng makutang? Biglang naglilista sa isipin natin yung mga pangalan ng mga alam natin may pera. Si ganito ang una kong lalapitan. Bakit hindi yung Panginoon, hindi ko sila kailangan, ang kailangan ko ikaw? Kasi ikaw ang naging matapat kong tagapagbigay ng anumang pangangailangan ko simula noon hanggang ngayon. Ang malungkot nun ay kilala na natin ang Diyos. Matapat ang Diyos, pero pinapalitan pa natin siya. Ito, hindi nga naglalasing yung Christian. Pinalitan naman ng paglilibang. Baka may tamaan ako dito. Ang panahon sa panalangin ganito. Ang panonood ng Korean novela. Subukan natin, Nahigitan na ba ng oras, yung panahon? Nahigitan na ba ng pananalangin ninyo yung oras ninyo sa telenovela? Whether Korean yan, o lokal, o Tagalog, yung taimtim, yung taimtim. Yung pagtutok sa Korean novela o pagtutok sa mga nobela o sige, yung medyo social daw, yung mga Netflix. Gaano ka nahihigitan ba? Yan. Nahihigitan ba yung pagtutok mo sa Diyos kaysa sa mga bagay nito? Yung iba sa atin, sabi, hindi ako naglalasing. Nag-Netflix lang. Sumusubaybay lang naman ako sa mga
telenovela. Hindi ako marites, ha? Pero ako'y sumusubaybay sa mga telenovela. Pero yung nga nakakalungkot, hindi natin namamalaya, hindi natin napapansin na ito palang mga bagay na ito, yun na yung naghahari. Ulitin ko, sa simpleng paliwanag. Yung panahon ko sa Diyos ito, pero yung aking paglilibang, bakit yata milya-milya ang layo kesa dun sa aking panahon sa Panginoon? Ewan ko kung maunawaan ng ilan sa inyo. Pero ako po ay, hanggat maaari, ako po ay nagtatalaga ng oras para ako po ay mag-exercise. Noong una, napansin ko, sabi ko medyo malaking panahon yung aking iginugugol sa pag-exercise. Sabi ko, bakit kaya hindi ko sabayan yung aking exercise ng panalangin? Siguro magtatanong yung iba sa inyo, paano ka naman makaka-concentrate nun, pastor? Lalo nung una, ang aking ginagawa ay, ang exercise kasi kailangan may bilang yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5. Yan. Paano ka makakapanalangin? Mahirap po kasi yung pagbilang at saka panalangin, magkakagulo po yun. So ang aking ginawa na lang ay, imbis na ako'y magbilang, sabi ko, mananalangin ako, tapos titignan ko na lang yung aking orasan. Kung maglalaan na lang ako ng panahon, tatimingan ko na lang, imbis na ako'y magbilang, imbis na yung isip ko gumagana sa bilang, ang gagawin ko na lang ay, ang aking ipupuno sa isip ko ay yung prayer item. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi kahit dun sa exercise, ang pangunahing layunin sana ay yung aking pangangalaga sa aking pangangatawan. Pwede palang maghari pa rin ang Panginoon. So, mahirap. Pag may ginagawa ka at totally, lubusang nawala at nawaglit sa isip mo ang Panginoon. Na kung saan dapat Kaya po may talata sa Biblia, pray without ceasing. Manalangin ka ng manalangin. Kahit saan, kahit kailan. Magagawa ba yan? Oo, magagawa yan. Ang sinasabi ko lang, maliwanag sa iyo. Ito malungkot. Ang Panginoon hindi ka iniiwan, pero ikaw pwede mong iwanan ng Panginoon. Ganun ba yan? Kaya nung sinita ni Eli si Hannah, tigilan mo yung paglalasing mo. Hindi po ako lasing. Kasi sa kalagayan kong ito, sa sitwasyon kong ito, ibinubuhos ko lahat ng aking saloobin sa Panginoon. Matapos siyang sabihan ni Eli, dinggin ka nawa ng Panginoon. Go in peace. Sige, maging mapayapa ka kasi dumulog ka na sa presensya ng Panginoon. Go in peace. Ngayon, hindi pa agad-agad dumating yung katugunan ng Panginoon. Nabasa natin doon sa verse 20, lumipas pa ang panahon bago nabuntis si Hannah. Pero dahil ibinuhos niya lahat, yung pagbuhos, yung aking sinasabi kanina pa, yung pagbuhos ng lahat, yung kanyang saloobin sa Panginoon, ang sinasabi niya, Panginoon, mawala na ang lahat sa akin, wag lang ikaw. Isusuko ko ang lahat sa iyo kasi kinikilala ko na ikaw ang pwedeng maghari. Ikaw ang pwedeng manguna. Ikaw ang pwedeng gumabay sa akin. Ikaw ang pwedeng tumulong sa akin. Kaya po yung ilang mga bagay dito, kinabukasan, sumamba si Hannah. Yung ilan sa atin, di ba, apektado ng problema. Minsan, di makapag-pray,
hindi makapagbasa ng Biblia. Bakit? May problema ako ngayon. Pero ito si Hana, dahil nga, kinilala niya na ang dapat lang maghari sa kanya, hindi emosyon. Hindi yung kapighatian ang dapat maghari sa kanya ang Panginoon. So kinabukasan ay buong puso siyang nanambahan sa Panginoon. Tapos yung sa verse 20, patuloy na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya lumipas ang sabi po ng ibang mga ngaral ay mga taon pa yata ang binilang bago siya magkaanak. Imagine that. Sabi ni Eli, nung pagkakataong yan, sige na, humayo ka na ng may kapayapa. Na-encourage si Hana doon. Pero, lumipas pa ang panahon bago siya nabuntis. Pero maliwanag sa kanya na kahit ang panahon, pinaghaharian niyo ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Problema natin, gusto natin tayo ang maghari sa Panginoon. Lord, now na! Lord, gusto ko ngayon na! Ilan sa atin ang nananalangin? Panginoon, kailangan ko ito. Bigay mo na po, Panginoon. Dalangin ko ito'y maganap na ngayon. O ilan sa atin ang nananalangin? Panginoon, kailangan ko ito, pero ikaw na ang bahala kung kailan mo ibibigay. Hirap ng ganun panalangin. Pero dito makikita natin si Hana dahil nga kinilala niya ang dapat maghari sa akin ngayon. Ngayon. At saka hanggang dumating yung katugunan doon sa aking panalangin. Yan man ay maiksing panahon o yan man ay mahabang panahon, ang maghahari sa simula hanggang matapos ang Panginoon. Ang maghahari sa panahon ng dalamhati hanggang dun sa panahon ng pagdiriwang ay ang Panginoon. Tiyak, natuwa si Hana nung malaman na siya ay nagdadalang taon na. Pero ang maganda dun sa kalagayan ni Hana, na natili yung paghahari ng Diyos sa buhay niya. Nung panahong wala, at saka nung panahon na nagkaroon siya. Yan ang buhay dapat ng isang mananampalataya. Hindi po nababago ng panahon, hindi po nababago ng sitwasyon, hindi po nababago ng kasiyahan o kalungkutan yung paghahari ng Diyos sa buhay natin. Walang ibang gustong ilagay sa buhay niya. Wala siyang ibang pinahintulutan sa buhay. Ulitin ko, hindi kwentuhan, hindi pamamasyal, hindi pagkain, hindi pag-inom. Ang gusto niyang paghariin, papasukin, pasaganahin sa buhay niya ay yung pamumuno ng Diyos. So, iulitin ko bago ako magtapos. Sa panahon na walang-wala siya, pinaghari niya na ang Diyos hanggang sa lumipas ang panahon. Wala pa rin, hanggang dumating yung hinihiling niya sa Panginoon. Pinaghahari niya pa rin. Yung pong pangalan Samuel, ang isang ibig sabihin nun, makapangyarihang Diyos. So, hinihingi niya pa lang yung anak niya. Hanggang sa nung dumating yung anak niya, binigyan niyang pangalan Samuel. Ang ibig sabihin ng Samuel ay ang Diyos. O kaya, ang makapangyarihang Diyos. Kaya nga po, si Samuel ang pinakamahusay, pinakamatinding propeta ng mga panahon. Panahong walang-wala, tinanggal niya lahat ng hindi niya kailangan sa buhay niya. Tinanggal niya yung ibinuhos niya ang lahat sa Panginoon nung panahong walang-wala siya. Kasi yung pagkakabuhos na yun, Lord,
ikaw lang ang kailangan ko. Ikaw lang ang lalapitan. Wala akong ipapalit sa iyo, Panginoon. Nung panahong walang-wala siya, pinaghahari niya na ang Diyos hanggang lumipas ang panahon. Wala pa rin. Hanggang dumating ang Diyos pa rin. Nung dumating, pinangalanan niya si Samuel. At ito, medyo advance ako. No? Hindi niya inangkin si Samuel. Bagkus nung nananalangin pa lang siya, sinabi niya na sa Panginoon, pag ibinigay mo sa akin itong batang ito, ibibigay ko rin siya sa iyo. Hindi pa paghahari ng Diyos yun. Yung iba sa atin, ang ugali, ito akin, ito sa iyo, Lord. Hindi po tama yun. Wala po tayong atin. Lahat nung nasa sa atin, galing sa Diyos at dapat ang Diyos ang pinaghahari natin. Siya po ang nangunguna, siya yung nakaka. Hayaan niyo pong magtapos po ako dito sa kwentong. Siguro po narinig niyo na itong kwentong ito, pero kung hindi pa, ito yung pagkakataon. Merong isang lalaki na aksidente sa dagat at siya'y nawala dun sa kanyang sinasakyang barko at napadpad siya sa isang isla. At dun sa islang yon ay nahirapan siya kasi syempre hindi siya sanay ng ganung pamumuhay. Pero habang lumipas ang panahon, natuto na siyang mangisda, natuto na siyang, mayroon palang mga puno dito na namumunga. Tapos habang lumipas ang panahon, gumagawa siya ng mga bagay sa dalampasigan na gumagawa siya ng mga letra, ang nakalagay ay saklolo, para kapag mayroong lumilipad na eroplano, pwedeng makita. Hanggang sa nakagawa siya ng kanyang bahay. At tuwan-tuwa rin siya kasi sabi niya, hindi naman ako karpintero, pero ang ganda ng bahay na aking nagawa. Tapos minsan, siya po ay nagpunta doon sa gubat ng isla at kumuha siya ng kanyang makakain. Pagbalik niya, nakita niya yung kanyang bahay, nagliliyab. Wala siyang magawa kundi tignan kung paano matupok yung kanyang bahay ng apoy. At nung matupok na yung bahay niya, nanalangin siya ng galit sa Diyos. Tagal-tagal ko na dito. Nagtitiis ako, nahihirapan ako. Tapos ngayon, pinabayaan mo pa ako na masulugan ng bahay. Galit siya sa Diyos. Maya-maya, siya'y mahimasmasan. Nagulat siya, mayroong barko na tila papalapit doon sa isla. At mamaya-maya ay mayroon ng maliit na bangka o yung tinatawag na lifeboat ng barko. Mayroon ng ilang mga taong papunta kasi syempre hindi naman pwedeng dumaong yung barko dun sa isla kasi sasadsad siya. Yung maliit na lifeboat ay dumating at sinaklolo siya. Tapos habang sinasaklolo siya, Lord, thank you, sinaklolohan mo na ako. Pero ang nakaligtaan niya kung paano siya galit na galit sa Diyos, kung bakit nasunog yung bahay niya. Ngayon, pagsakay niya dun sa barko, kinausap siya ng kapitano, kumusta ka? Gano'n ka ba katagal na dyan sa isla? Ay, matagal na po. Ilang buwan na po. Talaga? Ilang buwan ka na dyan? Sabi ng kapitan, madalas kami dumadaan dyan sa islang yan eh. At alam namin, wala namang nakatira dyan sa islang yan. Kaya lang, napahinto kami nung meron kaming nakita na signal. Ano bang signal? Sabi ng lalaki. Kasi wala naman siyang ginawang signal. Sabi niya, meron kasi kaming nakitang apoy. Sabi namin, wala namang nakatira dyan sa islang yan. Pero
nagulat kami nung meron kami nakitang, ano ba yan, nagtipon ka ba ng kahoy at sinilaban mo at nung alam mong dadaan kami, sinindihan mo, sabi niya, hindi po wala pa akong ganun ginawa. Ano yung apoy? Yung bahay ko nasunog. So sabi ng kapitan, hindi ka talaga nagsilab ng apoy? O hindi ka nagsindi ng apoy para masignalan kami? Sabi niya, hindi po. So yung unang kapighatian niya, nasunog yung bahay niya. Hindi niya alam na naghahari pala ang Diyos. Pag sinabi natin naghahari, alam ng Diyos yung gagawin niya. Akala niya lang, nawalan siya ng bahay, pero hindi niya alam, pinahintulutan pala ng Diyos yun, o ginamit ng Diyos yung sunog, para siya ay masaklolo. Mawala na ang lahat sa akin, Panginoon. Huwag lang ikaw. Hindi ako papayag, Panginoon, na mayroong mga bagay na papasok sa buhay ko. Tapos ikaw yung may itsapwera. Tapos ikaw yung matatabo. Hindi. Ikaw lang ang papapasukin ko sa buhay ko kasi ikaw lang ang marunong kung paano ako alagaan. Kung paano bigyan ng lunas yung aking hinaharap problema. Kung paano ako gabayan patungo sa mas mainam na kalagayan. Kaya ikaw lang, O Diyos, ang aking paghahariin. Ikaw lang ang papayagan kong manguna sa buhay ko. Hindi pera, hindi gamit, hindi sino pamunta. Ikaw lang, Panginoon, ang aking paghahari sa buhay ko. Maaring mayroong ilan sa atin ngayon, kailangan magsisi. O nga marami akong ginagawa ngayon para ako malibang. Pero nakakaligtaan ko yata ng manalangin. Marami akong ginagawa ngayon. Parang ang nangyayari talaga ay napapalitan ko yung presensya ng Diyos. At mas napapahalagahan ko ang presensya ng ilang mga bagay o ilang mga tao. Sige po, sa mga sandaling ito, tayo pong lahat ay sabay-sabay na mananalangin. At gusto ko pong hayaan natin ang banal na Espiritu na magsaliksik sa ating mga buhay. Ipakita sa atin ng Diyos, o anak, dito hindi na ako hari sa buhay mo. Sorry po, Lord. Meron pong kasabihan sa English, if Christ is not the Lord of our, if Christ is not the Lord, if Christ is not the Lord of all, He is not the Lord at all. If Christ is not the Lord of all, then He is not the Lord at all. Kapag hindi daw natin pinaghahari ang Panginoon sa lahat-lahat sa buhay natin, hindi natin talaga siya kinikilala bilang hari ng buhay natin. Ulitin ko, Panginoon, ikaw lang ang may kakayanan na pangunahan ako. Ikaw lang ang may kapangyarihan na ayusin at pangalagaan ng buhay ko. Kaya bakit pa ako hahanap ng ibang maghahari para sa akin? Sige po, tayo po humarap sa Panginoon sa panalangin ngayon. Buksan natin ang ating puso sa Panginoon. Hayaan natin kausapin tayo ng Diyos. Ipakita sa atin ng Diyos. O nga, dito, tawarin mo ako, Panginoon, kasi pera na ang pinaghahari. Sige po, let's pray. Hallelujah.
Papasalamat po kami, Panginoon, sa muli mong pagtanggap sa amin. Sa iyong pagpapahintulot na kami ay dumulog sa iyong harapan. Bagamat gaya ng aming mensaheng narinig ngayong umaga, mayroong mga panahon na isinasantabi ka natin. Merong mga panahon na mas meron kaming pinahahalagahan kaysa sa iyo. Merong mga bagay na kung saan ay tila mas importante sa amin kaysa sa iyo, Panginoon. Pero salamat po, banal na Espiritu, dahil ngayon ay inaabot mo pa rin kami. Kami pa rin ang una sa iyong puso, O Diyos. Dalangin namin ngayon na ganun din ang mangyari sa amin. Na walang ibang magiging una sa buhay namin, kundi ikaw at tanging ikaw lang. Ano man yung panahon na amin pong hinaharap, ano man yung aming kalagayang dinadaanan, Panginoon, hindi mababago. Dalangin namin ito, Panginoon, huwag pong mabago na ikaw lang ang aming pinaghahari at inuuna sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, ayusin mo nga po, Panginoon, ang aming mga puso. Ayusin mo nga po, Panginoon, ang aming mga isipan, ang aming mga kaluluwa, na walang ibang hinahanap, walang ibang pinapahalagahan, walang ibang kinikilala, kundi ikaw ang aming hari, ang aming Diyos, ang aming Panginoon at tagapagligtas, at wala na pong iba. Sa mga sandaling ito, Panginoon, dalangin ko, basahin mo ngayon, O Diyos. Saliksikin mo ngayon ang aming mga puso at dalangin ko sa pangalan ni Kristo Jesus, pagharian mo, Panginoon, ang anumang pangangailangan. Pagharian mo ang anumang karamdaman. Pagharian mo ang anumang pinagdadaanan ng sino man sa amin, Panginoon. At alam namin, Panginoon, walang pwedeng magtagumpay sa iyo. Walang pwedeng magtakip sa iyo o kaya walang pwedeng maging hadlang sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. Wala nang mas hihigit pa sa iyo, Panginoon. Kaya sa pangalan ni Kristo Jesus, muli humihingi po kami ng kapatawaran pag minsan ay nakakaligtaan ka namin. Humihingi kami ng kapatawaran dun sa mga panahon na iba ang pinaghahari namin sa buhay namin, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa iyong pagtuwid, salamat sa iyong pagpapaalala, at higit sa lahat, salamat sa iyong muling pagkilos sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Purihin